Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay narito upang iulat ang tungkol sa Rehiyon 3 o Central Luzon. Isang rehiyon na hindi lamang mahalaga sa geografiya ng Pilipinas, kundi lalo na sa kasaysayan, kabuhayan at kulturang Pilipino. Unahin natin ang pinakamadali pero pinakaimportante. Ano nga ba ang Central Luzon? Ang Rehiyon 3 o Central Luzon ay isang administratibong rehiyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, isa itong rehiyong binuo para mas mapadali ang pamamahala ng mga lalawigan. Opisyal itong nabuo noong ika-24 ng Setyembre taong 1972. Sa bisa naman ito ng Presidential Decree No. 1 na naging layunin nito ang mas masistematikong pamamahala at mas mabilis na kaunlaran. Ang rehiyon ay nasabing binubuo ng 7 lalawigan. Ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. At mahalagang tandaan natin na mga lalawigang ito ay hindi basta-basta lumitaw. Sa kasaysayan, marami sa mga ito ay dating bahagi pa ng mas malalaking lalawigan noong panahon ng kolonyalismo, lalo na ang Pampanga noong panahon ng Espanyol. Ngayon, balikan natin ang kasaysayan nito ayon sa mga panahon. Bago pa dumating ang mga mananakop, ang rehiyon ay tinitirahan na ng mga Aita at ng mga sinaunang Austronesian. Ang mga ito ay may sariling sistema ng pamumuhay, kultura at kabuhayan. Hindi sila walang sibilisasyon, kundi mayroon silang sariling anyo ng kanilang kaayusan. Noong panahon ng Espanyol, naging sentro ang Central Luzon ng agrikultura at kolonyal na administrasyon. Dahil malawak ang kapatagan, dito naging mas madali ang produksyon ng pagkain at dito mas naging aktibo pa ang pagbuo ng mga mamamayan at simbahan. Pagdating naman ng mga Amerikano, mas napaunlad ang edukasyon at infrastruktura. Dito natin makikita kung bakit maraming lugar sa Central Luzon ang mabilis umunlad. Dahil naging sentro ito ng mga kalsada, sistemang pang-edukasyon, at mga programang pangkabuhayan. Noong panahon ng mga Hapones, marami sa lugar ng rehiyong ito ang mga nasangkot sa labanan at kilusang gerilya. Ibig sabihin, ang Central Luzon ay isa sa mga rehiyong nakaranas ng matinding epekto ng pangalawang digmaang pandaigdig. At sa kasalukuyan, kinilala ang Central Luzon bilang isa sa pinakamahalagang rehiyon sa ekonomiya at kasaysayan ng bansang Pilipinas, lalo na dahil sa agrikultura at industriya. Ngayon, saan naman nanggaling ang pangalang Central Luzon? Ang pangalang Central Luzon ay nagmula sa lokasyon nito sa gitnang bahagi ng isla ng Luzon. At dahil dito, ay naging sentral na kapatagan ng bansa. Simple pero napaka-importante. Dahil ipinapakita nito ang geographical at ekonomikong papel ng rehiyon. Ngayon, lumipat tayo sa geopolitikal na anyo at demografiya ng Central Luzon. Para mas madaling maintindihan, hahatiin natin ito sa 3: lokasyon at sukat, pangunahing lungsod, at populasyon at densidad. Unahin natin ang lokasyon. Ang ikatlong rehiyon ay nasa gitnang bahagi ng Luzon at sa tinatayang absolute location na ang latitude ay 11 na degree hanggang 16 na degree sa hilaga at longitude na 120 na degree hanggang 122 na degree sa silangan. Sa relative location naman, ito ang mga hangganan. Sa hilaga, hinahangganan ito ng unang rehiyon at ikalawang rehiyon. Sa timog, nasa hilaga ito ng NCR o Metro Manila at ng Calabarzon. Sa kanluran, nakaharap ito sa West Philippine Sea at sa silangan, nakaharap ito sa Philippine Sea at sa Sierra Madre Mountain Range. Sa madaling salita, ang Central Luzon ay parang gitnang hallway ng Luzon, daan ng kalakalan, tao, produkto at transportasyon. Pagdating sa sukat, ang rehiyon ay may lawak na mahigit 22,000 at 15 kilometrong kwadrado.
At dahil ito ang sentro ng pinakamalawak na patag na lupa sa Luzon, dito nagmula ang bansag na Rice Granary of the Philippines. Ngayon naman, alamin natin ang mga pangunahing lungsod. May dalawang highly urbanized city dito. Ibig sabihin, administratibong hiwalay na sila sa lalawigan. Una, ang Angeles City sa Pampanga at ang pangalawa ay ang Olongapo City sa Zambales. Bukod dito, may mahahalagang sentro ng komersyo at pamahalaan, ang San Fernando ng Pampanga, Cabanatuan ng Nueva Ecija, Malolos ng Bulacan, May Kawayan ng Bulacan at Tarlac City ng Tarlac. At dito natin makikita ang katotohanan. Ang Central Luzon ay hindi lang pang-agrikultura. Ito rin ay rehiyon ng urban centers. Sa populasyon naman, ayon sa 2020 na census, ang populasyon ng rehiyon ay 12,422,172. Ngayon, pakinggan niyo ito. Kumakatawan ito sa 19% at 77% ng populasyon ng Luzon at 11% at 29% ng buong Pilipinas. Ibig sabihin, halos isa sa bawat 10 Pilipino ay nasa Central Luzon. Ang densidad ng populasyon ay 567 katao kada kilometro kwadrado o 1,469 katao kada milya. Kaya malinaw na isa ito sa mga mas mataong rehiyon. Ngayon ay pag-usapan naman natin na ang makulay na bahagi ng wika at kultura. Ang Central Luzon ay rehiyong napakayaman sa wika dahil dito nagtatagpo ang iba't ibang ethno-linguistong grupo. Unahin natin ang pangunahing wika. Una na riyan ay ang Tagalog. Ito ang pinakaginagamit sa rehiyon, lalo na sa Aurora, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija. Pangalawa ay ang Kapampangan. Ito naman ang pangunahing wika sa Pampanga at ginagamit din sa ilang bahagi ng Tarlac, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija. Pangatlo ay ang Ilocano. Ito ay sinasalita sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija, Zambales at Tarlac na bunga ng migrasyon mula hilagang Luzon. Pang-apat ay ang Sambal. Ito ang ginagamit sa Zambales, kabilang ang Bulinaw at Butulan. At isa ito sa katutubong wika ng rehiyon. At may mas particular pa na wika at ito ang Kasiguranin na sinasalita sa Kasiguran, Aurora. Ngayon ay pag-usapan naman natin na ang kalagayan ng Filipino at Ingles. Dahil Tagalog ang dominanteng sinasalita sa rehiyon, malinaw na ang Filipino ang pangunahing lingua franca. Ito ang tulay ng komunikasyon sa iba't ibang lalawigan. Samantala, mahalaga rin ang Ingles, lalo na sa mga lugar na may international economy tulad ng Clark Freeport Zone at Subic Bay Freeport. Dito pumapasok ang BPO, tourism at global services. Ngayon, hindi kumpleto ang usapang kultura kung hindi natin babanggitin ang mga katutubong grupo. Narito ang ilan. Una ay ang Aita na matatagpuan sa Zambales, Pampanga, Tarlac at Bataan. Kilala sila sa pangangaso, tradisyonal na panggagamot at paniniwala sa espiritu ng kalikasan, lalo na sa sagradong pagtingin sa Mount Apo. Pangalawa ang Dumagat o Agta na matatagpuan sa Sierra Madre, Aurora at Bulacan. Semi-nomadic ang pamumuhay at bihasa sila sa paggawa ng gamit mula sa ratan at kawayan. Pangatlo, ang Bugkalot o Ilonggot na matatagpuan sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija,
Quirino at Aurora. Noon ay kilala sa pagiging mandirigma, ngunit sa kasalukuyan ay mas nakatuon sila sa agrikultura at sining. At ang pang-apat ay ang Kalanguya na matatagpuan sa Nueva Ecija at kalapit na lugar. Kilala sila sa terrace farming at mga ritual bilang pasasalamat sa ani. Makikita natin dito na ang Central Luzon ay hindi lang rehiyon ng kapatagan, ito rin ang rehiyon ng kultural na pagkakaiba at kasaysayang buhay. Ngayon ay dumako tayo sa topografiya at klima. Ito ang bahagi na madalas hindi napapansin, pero dito natin may iintindihan kung bakit ganito ang kabuhayan at panganib sa rehiyon. Ang Central Luzon ay binubuo ng pinakamalawak na kapatagan sa Pilipinas at napapaligiran ito ng mga bundok at kabundukan. Unahin natin ang gitnang kapatagan o Central Plain. Ito ang pinakamalaking kapatagan sa bansa at sumasaklaw sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Dahil patag ang lupa, madali ang pagtatanim ng palay at ang pagtatayo ng kalsada at riles. Ngayon, narito ang mga kabundukan ng ikatlong rehiyon. Una ay ang Mount Pinatubo. Ito ay nagsisilbing harang laban sa malakas na hangin mula sa West Philippine Sea. Pangalawa ay ang Sierra Madre. Ito ay nagbibigay proteksyon laban sa bagyong galing sa Pacific Ocean. Pangatlo ay ang Mount Arayat. Ito ay isang isolated stratovolcano sa gitna ng kapatagan ng Pampanga. Sa anyong tubig naman, nangunguna ay ang Ilog Pampanga. Ito ay mahalaga sa irigasyon. Kasunod ay ang Ilog Angat, mahalaga sa supply ng tubig at kuryente, at Manila Bay at Subic Bay na mahalaga sa pangingisda at transportasyong pandagat. Sa klima, ang rehiyon ay nasa ilalim ng Type 1 at Type 3 ayon sa Modified Corona Classification ng Pag-asa. Sa Type 1, ang ikatlong rehiyon ay tuyo tuwing Nobyembre hanggang Abril, at tag-ulan naman sa natitirang mga buwan. Type 3, walang malinaw na hangganan ng panahon pero medyo tuyo pa rin sa Nobyembre hanggang Abril. At may mahalagang detalye. Dahil nakaharap ang aurora sa Pacific Ocean, mas madalas itong umulan kumpara sa ibang probinsya. Ang panganib naman nito ay dahil mababa at patag ang lupa, ang ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga ay madaling magbaha tuwing monsoon o bagyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa ekonomiya at kabuhayan at dito natin makikita kung bakit Central Luzon ang isa sa pinakamalakas na rehiyon sa bansa. May tatlong pangunahing sektor, industriya, agrikultura at serbisyo. Unahin natin ang industriya. Alam niyo ba na ang Central Luzon ay isa sa pinakamalalaking sentro ng industriya sa Pilipinas? Noong 2024, ang industriya ay bumuo ng 42.6% ng GRDP o Gross Regional Domestic Product at ang construction sector naman ay lumago ng 13.7%. Indikasyon ng aktibong labor at infrastructure development. Sa agrikultura naman, bagaman mabilis ang urbanisasyon, nananatiling Rice Granary of the Philippines ang rehiyon. Noong 2024, ang agrikultura, forestry at fisheries ay bumuo ng 10.1% ng GRDP. At hindi lang palay ang ambag ng rehiyon. Ito rin ay ang pangunahing pinagmumulan ng sibuyas at may umuunlad na aquaculture sa Pampanga at Bulacan. Sa sektor ng serbisyo, ito ang may pinakamalaking bahagi, 47.3% ng GRDP, kabilang dito ang transportasyon,
kalakalan, kalusugan at lumalaking BPO lalo na sa San Fernando at Angeles City. Ngayon, ano-ano ang mga pangunahing produkto ng Central Luzon? Sa agrikultura, una ay ang palay. Nangunguna rito ang Nueva Ecija. Pangalawa ay ang sibuyas. Sigit 50% ng supply ng bansa ay mula sa gitnang Luzon, lalo na sa Nueva Ecija. Pangatlo ay ang mangga. Kilala ang Zambales, Sidinemulag Mango Festival. Sa industriya naman, una ay ang manufacturing ng electronics, automotive parts, at tela mula Clark at Subic. Pangalawa ay ang pagmimina ng chromite at nickel sa Zambales. Pangatlo ay ang marmol at semento sa Bulacan. Sa hanap buhay naman, pagsasaka at pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa rural areas. Factory at construction workers naman sa industrial parks at tourism at retail sa mga lugar tulad ng Zambales at Aurora. Balikan natin ngayon ang likas na yaman ng Central Luzon dahil ito ang pundasyon ng kabuhayan at kaunlaran nito. Una, yamang lupa. Mas malawak at may matabang kapatagan ang rehiyon ng pangunahing ginagamit sa pagsasaka. Dito pumapasok ang produksyon ng palay, mais, gulay at iba pang pananim. Ikalawa, yamang tubig. Matatagpuan dito ang Pampanga River at iba pang ilog para sa irigasyon at pangisdaan. May baybaying dagat din ang Aurora at Zambales na pinagkukunan ng yamang dagat. Ikatlo, yamang mineral. Mayaman ng rehiyon sa chromite, nickel at copper sa Zambales, manganese sa Tarlac at marble, sand at gravel sa Bulacan at Pampanga. Ikaapat, yamang gubat. May malawak na kagubatan ang Aurora at Zambales na pinagkukunan ng timber at iba pang produktong panggubat. At syempre, may mga issue rin. Kabilang na dito ang deforestation at hindi maayos na pagmimina. Kaya isinasagawa ang reforestation programs at mas mahigpit na regulasyon upang mapangalagaan ang likas na yaman. Ngayon, pag-usapan natin ang kultura, turismo at panitikan. Ito ang parte na madalas pinaka-enjoy sa video kaya gagawin natin itong mas buhay. Unahin natin ang mga pasyalan at makasaysayang lugar. Narito ang ilan. Barasoyan Church sa Malolos, Bulacan, Biak na Bato National Park sa San Miguel, Bulacan, Isla ng Corregidor sa Bataan, Dambana ng Kagitingan sa Bundok Samat, Pilar, Bataan, San Guillermo Parish Church sa Bacolor, Pampanga, Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga, Simbahan ng Betis sa Guagua, Pampanga, Monumento ni General Antonio Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija, Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac, Bundok Zambales, Sierra Madre, Bundok Arayat, Ilog Pampanga, Ilog Angat, Look ng Maynila at Look ng Subic. Ngayon, dumako tayo sa mga pagdiriwang. Suman Festival sa Aurora na ginaganap tuwing Pebrero 14 hanggang 19, Banga Festival sa Balanga, Bataan, o Bando Town Festival sa Bulacan na ginaganap tuwing Mayo 17 hanggang 19, Taong Putik Festival sa Aliaga, Nueva Ecija na ginaganap tuwing Hunyo 24, Ligligan Parol Festival sa San Fernando, Pampanga na nagsimula noong 1904, Malatarlac Festival sa Tarlac na nagaganap tuwing Enero, Dinamulag Festival sa Zambales na ginaganap tuwing ikatlong Martes ng Abril. At sa mga sining at palakasan, may mga katutubong sayaw tulad ng sapatya, mga awit tulad ng Atin Ko Pong Singsing, at mga larong pambata gaya ng patintero, taguan,
at sipa. Ngayon ay pumunta na tayo sa kasalukuyang kalagayan at hamon. Ito ang bahagi na kung saan magpapakita na ang Central Luzon ay hindi lang nakaraan. Ito ay rehiyong buhay at patuloy na umuunlad. Unahin natin ang mga proyekto sa Aurora. Natapos ang 39.2 million concrete seawall sa Sitio Minanga, Barangay Kalangkuwasan, Kasiguran. Proteksyon ito laban sa coastal erosion at nagsisilbing access road. Sa Bataan naman, na kumpleto ang flood control structures sa Orani na may habang 390.5 meters para protektahan ang residente laban sa pag-apaw ng ilog. Sa Nueva Ecija, nag-install sila ng rainwater collectors sa mga paaralan sa Aliaga at Gimba bilang tugon sa climate-related water needs. Sa Tarlac, natapos ang 3-story, 9-classroom building ng Felicidad Magday Elementary School sa Tarlac City. Ngayon sa hamon, isa sa pinakamalaking issue ay ang Central Luzon Pampanga River Floodway Project na layuning tugunan ang pagbaha sa Hilagang Pampanga at gitnang Bulacan. Ngunit mabagal ang progreso at hindi ito matatapos sa kasalukuyang administrasyon. Mayroon ding pagkaantala sa iba pang proyekto tulad ng road widening at flood mitigation sa Northern Nueva Ecija at Eastern Zambales dahil sa procurement delays at engineering approvals. Dagdag pa rito, ang ODA-funded projects ay nakakaranas ng delay dahil sa release ng pondo at foreign local requirements. Pero sa kabila nito, malaki pa rin ang potensyal ng rehiyon. Sa turismo, may emerging sites sa Zambales tulad ng San Sebastian Catholic Church, Paper 3 Resort, Pawi Care at iba pa. Lumalaki rin ang cruise and maritime tourism sa Subic Bay Freeport Zone. Sa negosyo, ang Clark Freeport Zone at New Clark City ay major investment hubs at ang TIEZA ay nagbibigay ng fiscal incentives sa mga tourism enterprise zones. Bilang pagtatapos, malinaw na ang Central Luzon ay isa sa mga pinakamahalagang rehiyon sa Pilipinas. Ito ang sentro ng agrikultura, lalo na sa produksyon ng palay at may malaking ambag sa ekonomiya dahil sa industriya, serbisyo at strategic location nito. Ngunit higit pa rito, ang Central Luzon ay isang rehiyon ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Ang pag-unawa sa rehiyong ito ay ang pag-unawa rin sa papel ng lupa, wika, kabuhayan at pakikibaka sa paghubog ng Pilipinas. Sa huli, mahalagang pangalagaan ng likas na yaman, kultura at kasaysayan ng Central Luzon upang masiguro na napapanatili ang kaunlaran para sa susunod na henerasyon. Yun lamang at maraming salamat.